araw na ito ay matutunghayan niyo po ang inspiring na kwento ni na Kuya Curly at Ate Sara. Lumaki po sila sa hirap, pero dahil naging matagumpay ang kanilang negosyo, itinuturing na silang mga bilyonaryo. Paano ba nila ito nagawa? Mapapanood niyo po mamaya yan. Pero bago yan, subscribe muna kayo sa aking channel at kay Christine Babao's channel. Gano'ng karaming kotse meron kayo? Parang dito sa baba, parang personal use lang namin, nasa 30 plus na yata siya. 30 plus? 40. Mga 40 plus. Ano-anong klase mga sasakyan to? Usually gusto namin yung mga SUVs para kasi apat yung mga anak namin. Isang sakayan lang kami lahat, parang nasa isang sasakyan kami. Nagagamit niyo ba lahat yan? Yun, hindi na nga. Hindi na nga, kasi dami. Yung iba, pinapagamit namin sa mga bata as panghatid sa yung school. hatid sa school yung mga bata. Or kaya yung iba kasi, yung anak ko, yung dalawang anak ko kaya na mag-drive. So, minsan ginagamit nila. Ano-anong klase mga kotse to? Describe mo sa amin. Okay, so mostly American car siya. So, ito yung Cadillac, white and black. Ito yung sports niya, sports edition. Version. Yes. Okay. 20, ano yata yan? 20... Basta, something 20 something, oo. And then, syempre yung Lincoln Navigator. Ito yung una na bili namin. Tapos yung, yung black pa lang una na bili namin. Tapos yung white, gusto ko may white din siya. Black and white. Black and white. Black and white. Yes. Ito isa. Denali. GMC Denali. So, black and white version din siya. Pero ito, diesel to. Ito gas. So, ito si black and white. And then, eto, nakita ko to, sinerge ko talaga sa ano to. Walang ganito sa Philippines. Nasa YouTube? Oo, na-search ko. Grand Wagoneer, parang jeep. So, wala siya dito, walang ganito sa Manila. May isa yata kumuha, pero nag-iisa lang itong kulay na to. Galing saan to? Pinaship ko from the US. From the US. It's an American car. Yes, it's an American car. Yeah. Bakit nagustuhan mo to? Ewan ko, ang ganda ng body niya eh. Tapos parang compact lang din siya. Tapos yung color kasi, ang ganda. Gusto ko red. Nagmamaneho ka rin? Marunong ako mag-drive, left, right. Hindi ako marunong mag-park. Yun. Okay. So, yung sa likod, yung Suburban, dito na yan, local ko na nabilit yan. Local na lang. Oo, si Suburban. Tsaka si ganda. Alphard. Oo. Ganda naman ito. Oo. So, mahilig kami sa mga malalaking kotse kasi eh. para kasya kami. Tsaka yung mga anak ko kasi malalaki. So, here naman, mga pick-up tong dalawang to. Natuwa naman kasi ako sa kanyang lalaki niya eh. So, ito yung Dodge Ram. And then, the Tundra na Toyota. Sobrang comfortable. Ang ganda ng suspension nito. Imported din to, no? Yes. Parang walang ganito rito, no? Pilipinas. And the color red itself kasi bihira yung red na color nito. Nice. And then the Toyota Sequoia. This is the TRD Pro. So more sports tapos ito yung capstone, yung high-end niya. High-end version. And then ito sa mga unang sasakyan na na-purchase namin, yung X5 tsaka yung F-Pace na Jaguar. Jaguar naman to. Yes. O mga unang sasakyan namin to. Anong pinakalagi niyo nagagamit na sasakyan? Yung Rolls. Dito tayo, dito. Dito tayo. Yan. Ito parang hindi na nagagamit to, Sara. Ito yung one of the first cars na meron talaga kami is this Altera. Ano na to, hindi na nag-reproduce to. So, isa sa pinakauna namin na ito sasakyan. yung Hindi namin tinatanggal. GLS. Mercedes-Benz, GLS. One of the S-Class series ng Benz. SUV din siya, hanggang likod, 3 row siya. And then the Volvo XC90. Ito yung gustong-gusto ko na dati na unang bilhin. Nung nabili na namin siya, hindi ko na ginagamit. Ang anak ko, ewan ko, anak ko gumagamit nito. At least gagamit na rin pala. Yes. Kahit paano, no? Yes. Napakaswerte naman ng mga anak nyo. And this is one of the most expensive purchases na kotse noon. Nabili namin. This is the autobiography Range Rover. Range Rover. So, pinakamahal to noon nung wala pa yung mga nandun sa harap. Mga anong taon yan? 2020? 2020. Yes. Ito bago na. The Evoque. Gusto ko sana maliit lang. Tsaka yung kulay niya kasi gusto ko red. And then, Defender. Nakita ko to sa Dubai.
No? Oo. Nakita ko sa magazine, tapos sabi ko, gusto ko ng ganito. Yan. Hinintay namin dumating yung long wheelbase. Kasi 3 rows siya. Usually yung Defender niya is the small compact one. Yes, ito yung mas malaki version. Yes. Oo, para kasya Land kaming Rover. lahat. And then we have yung LM, yung Lexus na kakambal niya si Alphard. The higher end of Medyo hawig nga, no? Yes, the higher end of the Alphard. Pero Lexus ang ano niya. Lexus. And of course, yung LC2. Land Mga Cruiser. luma na. Yes. And then sabi ko, gusto ko ng artista van. Dahil dati kang artista. Hindi. Muntik na maging artista. Yes. Ito so, yun. oo, yung Savannah, nagpahanap talaga ako yung artista van. Kung tawagin. So, GMC siya. Yan one of the latest purchases niyan eh. And then nung unang bili namin ng white na Cadillac, dumating tong Ford Bronco. Binalik to. So, this is one of the first editions of the Ford Bronco. Yan. Ito, Mercedes. Ito yung Benz GLE. Ito yung unang namin na Mercedes-Benz. Oo. Unang-unang Mercedes-Benz. Yes, the blue one. Tapos ito yung X7. Nung lumabas siya, bumili kami kaagad. Natuwa naman ako. Kasi ganun likod X7 niya siya. X7. Mahaba kasi Yes, siya. mahaba siya. Saka Kasya laki. malaki. Mas malaki siya sa mga normal na na Mercedes-Benz. Tapos we have yung Sprinter. Isang artista van din siya. Oo, talagang showbiz na showbiz. Artista Hindi ba na kasi, naman? Ito naman for long drive, yung malalayo. Sobrang komportable niya. Tsaka yung loob kasi niyan, parang captain's chair yung mga nasa loob. Hindi ba siya malakas sa gas, yung mga sasakyan ninyo? Hindi naman. Hindi naman. Mga lalaki, di ba? Hindi na namin maramdaman kasi paiba-iba nga ng sasakyan. Kaya hindi namin alam kung gaano kalakas kumonsumo. Ito naman, the Gladiator. This is my son's car birthday gift namin sa kanya to. Wow. So, pinalagyan niya ng kung ano accessories eh. Ito, This Porsche. is the Porsche, yes, Cayenne. Oo. Sabi namin, gusto namin makaano ng medyo parang sporty, pero hindi namin nagagamit. And then we have the Maserati. Maserati. Yes. So, nung lumabas siya, bumili kami ng Maserati, itong model na to. Hindi rin siya nagagamit. Anak ko rin ang gumagamit. Grabe. Ito, this is one of talagang gamit na gamit namin to. This is the G63. Matte finish eh. So, very rare yung ganitong kulay. Tuwan-tuwa ako. Madaming nagkakagusto nito eh. And then yung Benz na Avantgarde. Kasabay ito nung kulay blue na Benz. One of the first maganda siya kasi may table sa loob. So pag hinatid yung mga bata or sundo, yung isa lalo yung panganay ko na nasa Mapua, yan ang ginagamit niya kasi pwede siya sulat or gawa ng homework habang nasa loob. Yes. Oo. Itong dalawang moon buggy, dadali namin sa farm namin to sa Batangas pag nagawa na. And then we have the Bentley. Wow. Yes. Look at this. Ito yung Ganda. Bentley. Itong binili ko to kasi kaya nagustuhan ko to. May wine glass din sa loob. May Nilalagyan ng decanter. wine. Yes. Social. Pero hindi naman namin nagagamit. So, ito. Ang inside niya naman, red and black. Ang interior, ganda rin, yes. O, yan. Oh. So, ito, sorry. Yan. Ayan. Nice. Yan. Very sporty ang loob. Yes. Ay, sorry. So, ito yung... Bakit hindi mo-open yung ilaw? Yan. Tapos, lumalabas sa sahig yung logo niya. Oo nga, no? Astig, oh. May logo ng Bentley. Pag ano, so para may projector siya, oh. Yes. Nagpo-project siya ng logo sa floor. Yan, Ayun, ito naman, oh my kaya siya gosh, may look at that. siya dito. Actually, champagne glass, nagkamali ako. So, yan. Champagne. Yan, pwede siya dyan. Tapos may champagne holder dito. Tapos pwede mo siya ilagay dito kasi nag-chill. So, sabay chiller din siya. So, pag Kasi ano, champagne dyan. yan, armrest lang siya pag ano. Social, no? Pag on a normal day. Oo. Para kang nasa first class na aeroplano. Yan. So, pwede siyang ibalik. Yan, isa sa mga reasons. Pag may kakaiba, yun yung... Oh, yun naman nag-a-attract sa'yo, no? Yes. Yung unique, no? Oo. Yan. Galing. And then we have the Maybach. Mercedes-Benz Maybach. Yung SUV version ng kinuha namin. Pati color niya, ganda, oh. Yes. Hindi ba, ayun. Ano siya, two-tone. Oo. Oo. So, ito,
maganda din to. And then, of course, yung latest... Your favorite? Yes, our favorite is the Rolls. Rolls-Royce. Yes, the Cullinan. Rolls-Royce. This is the Cullinan. So, yung Cullinan, SUV siya ng Rolls-Royce. Pero, ang kaya lang iupo nito sa likod, 3. And kaya ako to Ang liit lang sa loob. Malaki-malaki siya. Kasi parang... For comfort siya eh. Kasi malawak yung Yes. kikilusan mo. Upuan, no? Malaki. Yes. Ito, maluwag lang yung likod niya. Parang pang-luxury lang talaga. So, ang ano na to, kasi Cullinan siya. Siya yung SUV ng Rolls-Royce. So, ito, yung dumating siya, interior siya ng Hermes Orange. Wow. Oo. Ganda So, yan sa yung loob, kulay oh. ng Hermes. Tapos may skylight siya sa taas. Parang may mga stars. Yes. Oh my God. Parang limo, no? Yes. Oo. Tapos ang doors niya pa ganyan. So, pa-open siya pa ganyan din. So, kaya mo to kinuha dahil... Kasi ito, may payong, oh. Natutuwa ako sa payong. Paano ba Tuwa siya ito? sa payong. Ayan. Pero hindi ko pinagagamit yung payong na to. Hindi pwedeng gamitin. Oo, kasi mahal yung payong. Oo. Ayan. Ganda So, ito na. yung payong niya. So, tig-isang payong yan. Yes, on both sides. Ayun. So, yan yung Okay. feature niyang Rolls na kaya ako siya nabili kasi tuwa ako sa payong siya. Hindi natin kung gaano kaluwag. Ayun. Uy, maluwag nga. Laki ng legroom. Yes. Very comfortable sa loob. Tapos, meron pa siyang... Ano ba to? Yung table niya. And may TV din siya. Yan. Yan yung ano nito. Features nitong Cullinan. Magkano naman yung ganyan? Ha! Pagdating naman sa business, anong naitutulong nito pag nakitang marami kayong mga sasakyan? Yun nga, yung sa business side, syempre, your clients come here and nakita nila, pagpasok, pag nagpa-park sila dito, ang dami yung ganda ng kotse, kanino yan. Sa amin lahat yan yung luxury car. So, they know that we have the capacity to execute a project. Parang ito parang part of our resume. Kumbaga sa pag nag-a-apply ng trabaho na ikaw kaya mo, may abilidad ka na gumawa na kasi may mga ganito kang sasakyan. Hindi siya, parang kasi sabi nila pag bumili ka ng kotse, parang expense masyado, tapos nagde-depreciate lang naman yan. Pero especially with these cars, yung ganito, itong dalawa, ito, alam ko mas tumataas ang presyo nila as time goes by. Saka nagagamit nyo nga rin sa inyong business, no? Sobra. Guys, kasama na natin si Kuya Curly at Ate Sara Diskaya. Welcome to my vlog. Napaka-inspiring ng kwento ng buhay nyo. I'm sure marami mai-inspire sa ating kwentuhan ngayong araw na ito. O, simulan muna natin. Siyempre, nagsimula tayo, hindi naman kayo well off when you started. Yes po, opo. Talagang nagmula kami sa talagang walang-wala talaga. Siya. Kami, lalo na ako. Ngayon nga, parang nananaginip pa rin ang pakiramdam namin na parang, paano tayo nakarating sa ganitong tagumpay? Kaya inaalala namin lahat yon, kaya minsan binabalikan namin at tumutulong kami dahil dama po namin talaga ang talagang tunay na buhay ng isang talagang walang-wala. Kaya minsan parang napakagaang po ng loob namin at saka napakababaw po ng luha namin minsan dahil nung una na babalikan namin yung nakaraan na yung mga humihingi ng tulong sa amin, iniisip na lang namin na ganyan din naman kami dati noon Bago kayo nagkakilala ng dalawa, gaano ka simple ang buhay mo noon? Ang status ko po sa buhay noon ay nung college, paaral po ako ng simbahan ng Pasig, yung Immaculate Conception po. Okay. Sa kabaitan po ng mga pari sa simbahan, pinag-aaral nila ako sa college. Katumbas naman po ng pag-aaral ko ay libreng patira sa simbahan, libreng pagkain, kapalit na at pag-aaral po sa kolehiyo. At katumbas naman ng binibigay nila sa akin ay pagiging janitor sa simbahan. Pag walang lector, walang commentator, walang mother butler, pag walang usherettes, pag walang lahat ng klase ng mga volunteers sa simbahan, wala. Ako po at saka yung kapatid ko ang proxies. Ako naman po, ng mga time na yun, tuwang-tuwa po ako dahil nung una po, wala naman kami talagang bahay. For example, ako po, nung mga time po na yun, kaya tuwang-tuwa ako na pinatira din ako ng mga pari sa simbahan ng Pasig. Libre sa kumbento yun, kasi kasama ko yung mga pari.
Kasi kung anong kinakain ng mga pare, ganun din naman ang kinakain namin. At kung saan sila nakatira, doon din naman kami nakatira sa kumbento rin. Kasi kung hindi po kami patitirahin ng mga pare doon, nakatira po kami magkapatid sa Floodway, informal settlers po kasi ang aking mga magulang sa Floodway, East Bank. Informal settlers din po yung mga kapatid ko sa Floodway, East Bank. So doon po kami titira talaga. Oho. At minsan, parang medyo maganda-ganda naman yung tirahan namin kasi wala nga kami matirahang na maayos. Minsan nakikitira kami sa tiyuhin ko. Ay syempre, nahihiya naman kami sa tiyuhin ko, kaya talagang no choice, kundi makitira kami sa mga kapatid ko na informal settlers din po sa East Bank Floodway. At saka yung nanay ko, nandun din. Pabigat pa po kami. Pero sa pamamagitan ng libreng pagpapatira sa amin ng mga pare sa simbahan ng Pasig, nakakapag-aral na kami, nakakalibre kami ng pagkain, libre tirahan. At minsan, nauuwian ko pa yung mga kapatid ko sa Floodway East Bank. So kahit papaano, yung mga alay po sa simbahan, nahihingi ko sa mga pare. Kagaya ng sardinas, dilata. So nahihingi ko po yun sa mga prutas. Binibigyan naman nila kaya sa mabulok nga lang naman. Pagkatapos, inuuwi ko po yun doon sa mga kapatid ko sa Floodway. Kasi at least may pandagdag. Masayang-masaya ang puso ko dahil hindi man ako makapagbigay ng pera sa kanila, nakakapagbigay naman ako sa kanila ng pagkain. Kaya minsan, every other day, iniipon ko yung mga alay, pag tinatanong ko yung mga pare, kailangan niyo pa ba ito, Father, itong pagkain na to? Siyempre, hindi naman nila kailangan kasi sagana naman sila sa pagkain. So, hinihingi ko yun, inuwi ko sa mga kapatid ko at sa nanay ko para may pandagdag, makatikim sila ng masarap na pagkain. Opo. Ikaw naman, Sarah, kamusta naman ang kabataan mo? Saan ka ba lumaki? Bata ako ay lumaki at pinanganak sa United Kingdom. And then ang parents ko both OFW. So yung mom ko and dad ko, yung mom ko domestic helper and yung dad ko waiter. Pero nagwe-waitress din ang mami ko. Ang life namin, hindi naman kami mahirap. Parang middle class naman kami ang buhay namin. So nabibili namin yung gusto namin. Pero hindi yung mga branded or ano, wala kaming ganun. Hindi naman kami pinalaki din ng parents ko na ganun. So, simple lang, I went to a private school dito sa Pasig, si Colegio del Buen Consejo or CBC. And then, nung college, La Consolacion, Mendiola, Manila ako. And then, nag-transfer ako sa Pasig Catholic College kasi medyo malayo ang Maynila. So, yung Pasig Catholic College, dyan ako nagtapos ng college ko sa business management. Yan. Nag-artista ka raw dito? Sinubukan mong pumasok sa showbiz? Oo, yung lola ko kasi mahilig kay Nora Honor noong time na yun. So, nung kasi inuwi kami ng dad ko para yung mom ko makapag-work doon na yung hindi siya hirap. So, inuwi ako noong 1982 or 83 yata yun. Grade 6 ako noon. So, nag-study ako sa Colegio del Buen Consejo din noong time na yun. Tapos lola ko, pinapasok ako sa pag-aartista. Yung Little Miss Noranyan ako ng lugar na to, tong Bangbang. So, yun. And then, sa mga labas ni Nora sa, yung Superstar Show. Tapos may mga show siya, sumasama ako. Sinasama ako ng lola ko, nagpa-perform ako nagsasayaw kami ng mga kasama ko. So, yun. Pero nung nalaman ng mami ko na lumalabas ako sa TV, wala pang 1 week, pinabalik na ako ng UK kasi masisira daw pag-aaral ko pag nag-artista daw ako. Yun yung bata-bata ka pa, no? No, oo. Sobrang bata. Ka pa. Yes. Pero imagine, no, kung nagtuloy-tuloy ka, baka ano ka na rin ngayon. Child star. Hindi na child star, baka serious actress ka na ngayon kung pinagpatuloy mo yung career na yun. Yes. Siguro hindi inadya ni Lord na mangyari yun. Kasi kung hindi, baka hindi tayo nagkatagpo. Ayan, yan ang pag-uusapan natin. Medyo magkalayo yung mundo nyo, no? Hindi kayo pareho ng klase ng buhay na pinalakihan. Paano kayo nagtagpo? Nasa college, yung transferee kasi ako from La Consolacion. So, I transferred to PCC. So, naging kaklase ko siya. Eh, syempre kasi I grew up for a long time in the UK. So, may accent ako. So, may gawa ako. Pag halimbawa, hindi ko feel yung pagre-report ko, i-accent ko, tapos bibilisan ko. Para sabihin ng professor ko, sige, okay na yan, ang galing mo. So, yun yung ginagawa ko. Eh, nasa likod siya, kasama niya yung friends niya. Pinagtatawanan ako. Inaras ka ka. Sabi, kasi syempre, very distinguishable yung accent ko. Sarap pagtripan. Sa American English, so kakaiba sa tenga. So siya, yun.
pinagtatawanan ako, tapos may nagpapakilala na siya, tapos, ewan ko. Actually, yung pagpapakilala ko noon, nilakasan ko lang din ang loob ko na magpakilala sa kanya. Pero, syempre, bilang talagang walang-wala sa buhay dati before, parang yung confidence mo sa sarili, para bang, ay, nakakatakot maging ka-date yan, nakakatakot ligawan yan, kasi baka may kaya sa buhay yan, kasi may accent sa pagsasalita. Baka mamaya magyaya ng date yan, hindi ko ma-finance yung ano niya, date namin. At ako ang magbunot ng pangbayad, patay. Sabi ko, yari. Patay ka. Kaya minsan nakakatakot na yung makadate. Kasi baka mamaya sa bunutan, siya pang bumunot ng pangbayad. Okay. Oo. So, tsaka nung mga time na yun, wala ako talagang masyadong pang-date. Hindi ko alam kung paano ko didiskartehan. Kung sa akin lang alam kong diskarteng kalye. Kalyeng panliligaw at saka walang date-date kasi hindi nangangailangan ng pera yung mga ganong klase ng style eh. So, paano ka dumiskarte ngayon? Kadalasan, dahil naging pumasok ng pagmamadre sa simbahan. Yes. So, doon ko siya... Pumasok ka? Yes. Para magmadre? Oo. Actually, nung 15 ako, when we first arrived here, may calling ako. So, okay. Nag-try ako pumasok sa convent. So, for 3 months, nasa convent ako. And tapos, pinalabas ako para mag-search kung saan ba ako, kung sa labas ba ako or gusto ko ipagpatuloy. Nag-apply ako sa Santa Clara de Montefalco. Gusto ko maging mongha. Oo, mongha. Parang hindi ka panipaniwala yung mongha. Kaya lang, sabi ng lola ko, if pupasok ako sa kumbento, hindi daw niya ako mapapatawad. Kailangan kasi isa sa vows na titake mo, detachment from family. So yun ang hindi ko... Kaya ko lahat, hindi ko pa kayang i-detach yung sarili ko sa family. Hindi ko pinagpatuloy. Ikaw ba, Kuya Curly, nag-isip ka rin na magpare? Kasi di ba, scholar ka na mga pare eh. Dati, nag-isip talaga ako na maging pare. Kasi nakikita ko yung mga pare, napaka-simple nila, parang wala silang problema. Pero ang paraan ko noon para mag-isip ng pagiging pare ay para takasan ng kahirapan. Kasi sabi ko, kapag naging pare ako, wala nang problema. Wala akong asawa, wala akong anak. Ang gagawin ko na lang, tutulong na lang ako ng tutulong sa nanay ko at sa mga kapatid ko. Para yung kinikita ko bilang pagiging pare o ano pa mga klaseng mga donasyon, ibibigay ko na lang doon sa mga kapatid ko na talaga naghihirap. So yun ang talagang tunay na plan ko. Kundi, parang masama ang layunin ko eh. Kundi takasan ng kahirapan, hindi para for the purpose of serving. Pero nakikita ko, na hindi ko akalain na biglang magbabago ang lahat. Siguro sinabi ni Lord, hindi ka para dyan. Kasi mukhang hindi mo deserve na maging pare. Ang dapat sa'yo, maging padre. Padre de pamilya. Kasi ang iniisip mo ay kung paano mo tulungan yung mga kapatid mo, magulang mo, na talagang hirap sa buhay. So, siguro talagang sinadya ni Lord na pagtagpuin ng landas namin dalawa. Siya, dapat naging madre. Ikaw, inisip mo maging pare. Parang kahit paano may connection doon eh, di ba? Nakikita tayo eh. Ngayon, yung binabanggit mo kaninang date, yung first date nyo, kumusta naman? Ang first date namin, doon lang sa kantin ng PCC yun eh. Kasi wala naman kasi talaga akong masyadong pera eh. Tsaka ang date namin, minsan yung mga jolly-jolly bilang sa tabi-tabi. Hindi ka ba nailang? Dahil syempre, parang gusto mo maging madre before, di ba? Ngayon, dinidate ka lang nito. Di ba, ano yun? Di ba mahirap? Hindi naman. Different kasi, syempre, growing up in another country then where everyone is, ikaw girlfriend na kita, ganun ka agad. Okay. So here, yung papanik ng ligaw sa bahay, may dulang bulaklak, may chocolates pang kasama. Dati ang pinipitas ko lang na bulaklak na binibigay sa kanya, alam mo yung mga bulaklak na nagtutusok daw sa simbahan. Kasi di ba sa paanan ng Nazareno, at saka ni Mama Mary, ang dami nagtutusok ng mga bulaklak doon, mga flowers na ang gaganda. Tuwing hapon, ang gagawin ko, pipiliin ko doon yung hindi palanta na bulaklak. Ipunin ko yun. Hindi nagalit sa'yo si Mama Mary. Siguro, hindi naman po siya magagalit kasi may maganda akong intention. Una, wala akong perang pambili ng bulaklak. At saka ibibigay ko naman sa taong mahal ko, siguro matutuwa na rin po si Lord nung ginawa ko na yon. At saka kaysa naman mabulok, pipitasin din yun, tatapon. So ako, hanggat hindi pa nabubulok, pinitas ko na. Kinuha ko. Nakalibre ako dahil una, yung nagtusok na, sigurado ako,
gumastos ng pambili ng bulaklak para itusok doon. Tapos ako naman kinuha ko para ibigay sa kanya. Actually, everyday, no? Everyday. Pero kadalasan, nagpapakita ako sa kanya pag tapos ko na lahat ang trabaho ko. Yes. Kasi kadalasan, umaga-umaga pa lang sa simbahan noon, sinasara ko ng mga simbahan. Kasi takot ako makita ako ng mga taga-PCC, mga classmate ko sa college. Kasi ang simbahan ng Immaculate Conception at saka Pasig Catholic College, tumbling lang ang pagitan. Lakad lang po, magkadikit po eh. So, ang gagawin ko, sasarado ko lahat ng pintuan. Kasi makikita ako ng mga kaklase ko sa PCC na naglilinis ng simbahan. Takot din ako makita rin niya na pinagpapawisan ako at naglilinis na ng simbahan. Siyempre, so tinatago ko yung sarili ko na ako ay nag-janitor at naglilinis at nagmamap at nagpapaliser. Ang gusto ko lang makita ng lahat, ng mga classmate ko at saka niya, yung nakabis na ako ng pangsutana. Kasi parang proud na ako noon, parang tingin ko sa sarili ko, hindi ako janitor dito, hindi ako tagalinis. Alalay ako ng mga pare. Yun ang gusto ko ipalabasin eh. Na ako, saan ako dito, may dangal ako, parang ganun ang dating. Yun. Ano nagustuhan mo sa kanya? No, kaya nakuha ang matamis mong oo. Anong meron kay Kuya Curly? Ano siya, persistent manligaw. So, everyday, pinupuntahan niya ako sa bahay. Tapos, nakakatuwa siya. Funny siya pag nag-joke. Corny, pero funny. Hindi ko alam kung bakit. Tapos, ewan ko, parang iba eh. Iba yung... Sa totoo lang kasi noong time na yon, tatlo sila nanliligaw sa akin. So, may ko na nalaman yan, ha? Ngayon na ba? Ngayon na ba ito? Sabi ko ito. Meron sa umaga, may karibal pala ako, lunchtime, tapos siya yung gabi. Tapos ang parang even though persistent din yung dalawa, pero iba yung sa kanya kasi nakakatuwa siya eh. Yung parang... Komedyante. Oo, tapos mas may, parang feeling ko mas may common kaming mga pag-uugali noong time na yon. So, paano kayo nag-decide na magpakasal? Kailan nangyari ito? Nung una po, talaga, takot ako magpakasal dahil wala naman talaga akong budget para sa pangpakasal eh. Ang gusto ko lang po, kahit nga sa West, takot din ako dahil parang inisip ko baka mahal. Oo, tsaka hindi talaga ako ready noon. Dahil nung sabi ko, paano yan? Hindi ko alam kung saan bubunutin yung pambunot. Oo. Nagpakasal lang po muna kami sa West. West muna? Yes, sa West. Oo. At saka lang kami nagpakasal po nung medyo dahan-dahan ng medyo gumaganda yung buhay namin. Hiningi po niya na pakasal mo na sa simbahan. Ako naman, parang ayaw ko pa sa danilang, kulang pa yung pang-budget natin. Actually, kasi nung time na yon, dad ko, poorly na yung health. So, tatlo kami magkapatid, yung isa lalaki, tapos yung sister ko, hindi pa siya parang financially prepared na mag-ikasal. So, nung time na yun, kasi 2003 kami kinasal sa West. 2016 kami kinasal sa simbahan. So, may ang laki ng period namin bago kami kinasal sa church. Yung mga anak namin, sila na yung ring bearer, yung kasi malalaki na sila. Apat. Oo, yung apat. So, yung time na yun, dad ko sick. So, sabi ko, gusto ko yung dad ko, may maihatid man lamang sa aisle sa amin dalawa ng sister ko. So, ako yung nagpakasal sa church talagang. Tapos after a month, he passed away. At least nakita niyo yun, no? Yes. Pero nung nagsisimula pala kayo bilang mag-asawa, nakasal sa West, kamusta naging buhay ninyo? Mahirap ba yung simula? Nung simula kasi, parang kinasal kami biglaan, umuwi lang ako sa Philippines para binyagan yung anak ko. Kasi nung time na yun, hindi pa siya ready nga to settle down. Eh, nakita niya na yung anak niya na nandoon. First time niya mahawakan. Kasi hindi ko sinabi na uuwi kami. Kasi nandun na sa point na nung nasa London ako, hindi pa siya ready na magkaroon ng baby. So, doon ako nanganak. May option kasi ako na to give birth for free doon. Tama. So, nung umuwi ako, hindi ko sinabi sa kanya na uuwi ako. Parang yung on the rocks na yung medyo, relationship namin. So, kakaproblema na. Yes. Umuwi ako dito, kasama yung baby namin, si Gerard, yun yung panganay. Kaya St. Gerard Construction. Yes, oo. Siya yung inuwi ko para pabinyagan ko. Noong time na yun. Kaya lang bigla siyang nagpakita. Nakita niya yung anak niya, tapos hindi na niya kami binitawan. Parang, So naghiwalay kayo? Yes. Physically hiwalay kayo? Yes. Hiwalay ng lugar lang. Oo, lugar. Pero ano yung kumbaga giving each other space? Parang ganun na nangyari. Oo, kasi hindi talaga siya ready. And hindi ko kaya, kung dito ako sa Pilipinas magwo-work,
parang 8,000 a month. Yun yung swelduhan pa ng time na yun eh. Kulang na kulang magpalaki ng baby on your own. So parang naka-mindset na ako na single mother ang mangyayari sa akin kasi hindi pa nga siya ready. Pero nung umuwi ako, nakita niya yung anak niya, hindi na kami binitawan. Nagpakasal na kami. Actually, yung binyag ni Gerard tsaka yung kasal namin sa West, it all happened in one day. Tapos bumalik na naman kami ni Gerard sa UK. Ito yung time na gusto mo ring magtrabaho na sa UK? Opo. Nung time na yon, yun ang dapat na nakarating ako ng UK, pero in the form of tourist lang sana. Kaso na-decline yon dahil noong una, wala naman daw akong sapat na pera para mag-tourist. So, decline siya. At doon din po, yung apply ulit ako ng visa, pero fiancé visa. So, parang decline na naman dahil nung una, sinabi mo, wala kang kilala, magtuturist ka nga. Tapos ngayon pala, bigla kang may fiancé pala doon sa lugar na yon. So, na-decline na naman. Na-blacklist ka ba dahil doon? Nung nandito na sila sa Pilipinas, nung umuwi na sila noon, at saka ako na-blacklist kasi talagang sobrang kahirapan namin. Ako naman ang lalabas ng bansa para mag-caregiver sa UK. So doon ako na-blacklist kasi sabi ng consul, bakit ka pupunta ng ibang bansa samantalang nandito yung pamilya mo? So, parang walang reason. So, blacklist ako dahil 10 parang years blacklist 10 taon na blacklisting. Wow! Yes. O parang hindi ka pinapaalis talaga ng bansa, no? Parang hindi na nangyayari. Pero ano po yun, nakabuti po yung pag-blacklist namin. Parang tingin ko nga, lahat ng pagba-blacklist namin, lahat ng mga masalimuot na dumaan sa buhay namin, yun pa ang nagdala sa amin sa tagumpay. Correct. Pero gaano kahirap ang buhay nyo noon? Kaya naisipan mo mag-caregiver. Yes po. Actually, totally zero. Wala. Nabenta yung kotse namin, yung bahay namin nailit na ng bangko. Maiilit na, hindi, yung isa maiilit na. Binenta na namin ng tuluyan. Kasi wala talaga. Tapos yung bahay na tinitirhan namin, parang lupa ng parents ko yun. Tapos tinayuan namin ng bahay na simple lang. Ginawang tahian, ginawa nalugi namin din. Tahian, na nalugi. Kaya bumalik uli kami sa construction. Pero talagang yun yung time na so, may construction na kami, wala namang kaming project. Noong mga time na yun, ang hirap makahanap ng project, ang hirap sumali sa bidding. Walang-wala talaga kami. Sabi ko, sige kasi nagtatrabaho ako nun sa John Robert Powers as an English teacher. Punta akong Singalong. Kinukuha ko yung pera. Umuulan talaga nung time yan, di ba, undoy. Baha na sa Singalong. Naglalakad ako. Alam niyo, parang sa pelikula na naglalakad ka na tumutululuha mo. Parang awang-awa ka sa sarili mo. Oo. Kung paano ko ibasa sa uli yung inutang mo, yun ang pinakamahirap sa lahat eh. Kung paano mo gagawa ng paraan. So, inaaway na kayo ng mga naniningil? Actually, nung nangutang kami may mga friends kami na, yun yung malaking tulong na pinautang kami. Pero alam din nila kasi contractor din sila. Yung pinautang sa amin, parang pakikiusapan mo na, ate, baka pwede sa susunod na ano. O sige, walang problema. Very maluwag naman. Doon yung parang medyo ginhawa, no? Pero yung, syempre yung sa bangko, yun yung wala kang magawang paraan. O yung kotse namin na binili, second hand na nga lang namin binili. Hinatak pa? Hindi, yung si Global The Win yan? Hindi, yung isa. Yung kotse natin ngayon, yun iniwan na natin. Si Adventure. Oo, inutang namin yun. Parang 12,000 per month ang monthly amortization niya. Hirap pa kami noon buuhin. Kasi di ba pag nagpalya ka, may interest pang ipapatong. So yun yung parang ginagapang namin yung sasakyan na yun na kasi ang hirap na walang kotse tapos 4 yung anak namin. Hindi namin alam kung paano siya nagtitinda ng bubong noon time na yun. So, ito yung sasakyan na yung kinukwento ko sa interview namin na minsan nagpapalya kami sa 12,000 per month, yung monthly amortization niya. Tapos sa buhay namin, itong kotse na to, nandyan yung mga anak ko nasa likod, tapos yung mga daddy nila nandito sa harap. Bahay namin to. Bahay walking house. Pag nag-site inspection kami, kasama namin yung mga bata. Tapos dito na namin tinitimpla yung gatas. Dito kami nagpapalit ng diaper. Yes. Kulang na nga lang kung may paliguan, dito na rin kami maliligo. Oo, sobrang madami nang na baka pwedeng bilhin. Kahit anong presyong ibigay sa amin. Hindi namin binibenta tong Adventure. Nahatak lahat, naibenta namin lahat at nagko-commute na lang kami. Ito naging kasama namin sa hirap at ginhawa. Ito na, ang naging umpisa namin. Parang dito na kami naging
Hanggang sa lumaki ng lumaki yung business. Yes. Dala nyo to. Yes. Actually, yung mga upuan niyan, yung mga wires niyan, lumalabas na nun. Pina-re-upholster Dapat ko pa yan. gawin ng artwork to. Yes. Naka-display na lang as an artwork. Yes, Bali po, ang pina-re-upholster. nangyari po nito, nung pinag-umpisa pa lang kami mag-asawa, syempre, jobless ako. So, ang nangyari po nito, nag-apply po ako sa biyanan ko ng trabaho. Sabi ko, Daddy, baka pwede mo naman bigyan ako ng trabaho dyan. Ako na muna magbantay ng mga site mo. So binigyan naman ako ng pagkakataon at hindi pa ako masyadong magaling at marunong noon. So talagang ginawa ko, ang sipag ko talaga, mula umaga hanggang hapon, talagang binabantayan ko yun, binabalikan ko yun. Hanggang hindi ko napapansin, kahit hindi naman ako nag-aaral ng engineering talaga, dahil actual experience talaga natutunan ko, natututo na ako sa mga foreman ko. Kung paano ang diskarte, paano yung paglatag ng bakal, paano lahat. Minsan nga, sila, yung mga foreman, minsan magagaling pa mas sa mga engineer. Yung mga engineer kasi magagaling talaga sa libro yan. Computation, lahat-lahat. Pero pagdating sa mga foreman, Actual execution. pati paglusot sa ilalim ng drainage, magmula sa lahat ng klase ng bagay, kaya na lang diskartehan yan. Na kahit minsan di na nga nagbabasa ng plano kung paano yung pagsuksok ng bakal. So, pabasahin na nila ng kapiraso yung plano. Alam na nila i-implement yung bagay na yon. So, doon ako natuto. Hanggang tumagal-tagal, sabi ko sa biyanan ko, Penging project. Daddy, baka pwedeng humimalay na ako. Baka pwedeng makahingi ng projects. At pumayag naman ang biyanan ko at pinahiram pa nga niya yung lisensya niya sa amin. Katapos, magmula doon, sabi ko sa biyanan ko, Daddy, bakit mo kami sinisingil ng license fee? Sabi niya, hindi. Business is business, sabi ng biyanan ko. Siyempre, parang nung mga time na yon, minasama ko yon. Kasi bakit naman sinacharge kami ni Daddy ng license fee, asawa ko naman yung anak niya. Oo. Pero hindi namin akalain na doon pala kami matututo. Doon pala kami magiging successful. Kasi kung siguro nanatili kaming umasa doon sa biyanan ko at hindi kami tuniruan ng talagang tunay na tinatawag na business is business, family is family, magiging parang dependent ka lang sa lahat ng klase ng bagay. So doon naturuan kami na maging tumayo sa sarili namin. Tsaka una kami naggawa mga private po, bahay. Pero kasi walang kita sa ganun. Kasi, halimbawa, doon sa program of works, yung client namin, nilagay lang namin na simpleng ilaw lang. Aba, gusto ending, yung end product, chandelier na. Wala naman dun sa budget, program, wala sa budget. Minsan ang hirap nilang abonado ka pa. Minsan ang hirap nilang sumunod sa mga bill of quantities. Kaya sabi namin, ang hirap nito, doon na lang tayo sa City Hall noong time na yun. Ano yung naging parang gateway para gumanda ang buhay ninyo? Nag-DPWH kami. Ayan, okay. Paano yan? Paano kayo nakapasok doon? Bali, nakapasok kami doon, nag-bid lang at saka nagkaroon ng opportunity at ginandahan lang namin po ang gawa namin. Tuloy-tuloy. Maliit lang na project to? Maliit lang po. Hanggang lumaki hanggang nagtuloy-tuloy po ang mga experience namin. Hanggang naging malalaki na po yung mga projects namin. Ano yung nakuha yun sa DPWH? Di ba ang daming, sabi nga nila, madaming bidding, red tape, mga gano'n? Hindi, bid lang po. Paano kayo nakalusot doon sa bidding? Yung prices namin, lower than yes. Mga gano'n kadaming project nyo sa isang taon? Noong time na yun, parang 10 yata, masaya na tayo. Parang dati noon, pag umabot na kami ng mga 50 million. Wow. Na maliliit. Na sama-sama. 4M, 5M, parang accumulated. Masaya na kami. Pero nung tumagal-tagal po, parang na-overwhelm din kami. At minsan, pangit din palang kumuha ng napakaraming maliliit. Parang mas maganda pala na kumuha ka na lang ng kahit mga isang malaki o dalawang malaki para yung pagbabantay at monitor mo, dalawa lang halos. Kaysa kumuha ka ng 10 malilit na tag 5 million o di ka tag 10 million. So yung management mo, hindi ganun karami. At hindi rin karami yung set ng equipment na pwede mo gamitin sa... Pati documentation niya. Pati documentation niya, mahirap pag masyadong marami. Anong malaking project ang nagawa nyo na nagpabago ng buhay nyo? Actually, marami. Kasi nagsunod-sunod eh. Sunod-sunod na. Nagsabay-sabay pa nga eh. Tapos, dahil sa mga ahensya ng gobyerno, hindi ko mo naman talaga kailangan ng sobrang laki ng puhunan kasi may mobilization naman po yan. So, yun lang naman piniikot namin ng piniikot at may tulong ng kapirasong tulong ng bangko, yun lang po. Saka importante yung trust nila sa inyo. Yes. Hindi dapat masira. Opo. So yun na, nakapagawa na kayo ng mga sunod-sunod na project. Paano nabago nito yung buhay ninyo? Ano mga changes na nangyari? Siguro ang sa buhay, personal life namin, hindi na kami nag-iisip kung
or hindi kami natatakot mag-grocery na on a budget with 4 growing kids. Yung pangalawa, hindi ka na natatakot magbayad ng tuition fee na ibuo mo na. Kasi noon yung tatlo, apat na sila pala nag-aaral, ang hirap na installment basis, minsan pumapalya ka pa. Nakikiusap pa kami. So yun yung medyo yung parang, yung tinik na, alam mo na whole year bayad ka na, wala ka nang iisipin sa mga anak mo na yung tuition fee nila, yung gamit nila sa school. Hindi ka dun sa sale bibili kasi alam mo may budget ka naman. Oo. Tapos sa employee side din namin. Sa employee side namin, syempre, the more na gumaganda namin, sumusunod na kami ng sumusunod sa batas. Kasi kadalasan po kasi ng ibang mga construction company, palibasa ang tawag nila doon ay project-based. Kadalasan, hindi sila masyadong sumusunod sa batas dahil inisip nila, pag tapos ng project, hiwa-hiwalay na tayo. Babay na. So sa amin, hindi po. Ang ginawa namin, dahil tuloy-tuloy naman yung mga project namin, talagang ginagawa namin regular kaagad ang namin, mga tao namin. Yes. At binibigay namin kung anong government requirements na makasunod ka sa batas. At katunayan, nilalagpasan pa namin kung ano ang wala pa sa government requirements, dinadagdagan pa namin ng iba't ibang uri ng mga benefits yon, katulad ng insurance, healthcare, at saka other benefits pa po. Yun ang way din ng pasasalamat namin sa lahat ng mga employees namin. Dahil kung hindi naman dahil sa kanilang lahat, hindi kami abot sa ganito. Hindi kami makakarating sa ganito klase ng tagumpay. Kasi kung kaming dalawa lang, hindi namin kaya yun. Kumbaga, inalagaan namin sila dahil inalagaan naman talaga nila ng husto ang company. Kaya binabalik namin sa kanila lahat. Kumbaga, kaya kung kami po may mga Christmas party, talagang bongga kami magpa-Christmas party. Kasi hindi kami yung bosses na you need to make an appointment bago kami makausap or kung ano yung sinabi ko, yun yung susundin. Kami very open sa suggestions, ideas nila kasi baka mamaya, oo nga, boss nga kami, pero mamaya yung ini-implement namin na mga rules or regulations, hindi na yun. So, very open kami sa conversation with our employees. Yun yung sinasabi ko sa lahat ng interviews, nagpapa-interview sa amin, we leave our doors open. Why? Sisilip lang sila, may gawa ba si sir or si ma'am? Wala. Kakausapin na lang kami direct. Kasi hindi na namin pinapaabot yung problem or situation na malala na. Nasa-solve namin kaagad, let's sit down, let's talk about it, ano nangyayari. O hindi kami yung typical bosses na ang hirap kausapin. Gusto namin kaagad-agad at gusto namin malapit. Actually, malalapit yung mga employees namin. We treat them like our second family. Kuya Curly, napansin ko dito sa building nyo, punong-puno na mga stones. Para ba mga kristal? Paano ka ba nahilig sa ganyan? Nag-start ang paghilig namin sa ganyang klase ng bagay. Simula po nung before po kasi, nag-start kami sa pungsoy-pungsoy kasi may kaibigan kaming isang Pilipino na may kaibigang Chinese na naniniwala siya sa pungsoy. Sabi ko, ba't hindi kaya natin subukan? Bumili lang muna kami ng tag 10,000 ng mga pungsoy, art. Tapos may placement siya, binabasa ko yung kay Martes Allen, kay Lilian Tu na mga books, every year yon. May placement siya kung saan dapat iligay. So sinubukan ko, sabi ko, ba't gano'n? Parang ang gang na dating. Minsan walang-wala na kaming pera, nakasingil kami. Minsan parang kulang ka na ng ganito, biglang may dumating. Tapos sabi ko, parang ang gang ng parang namamagnet niya. So sinubukan ko hanggang nung sumunod na taon, 20, nag-aaway na kami mag-asawa dahil ba't daw ako gumastos ng pangpungsoy items na umabot ng 20,000. Pero ang ganda ng result. So ang nangyari, nung sumunod na taon, umabot na kami ng 100,000 sa pagbili ng iba't ibang mga klase ng pungsoy items para ilagay dito sa north, south, west, east, iba't ibang klase ng placement yon. Taon-taon pinapalitan kasi yon. Napansin namin, sandali, parang kakaiba talaga parang may hatak talaga na parang ang gaang ng dating. Pero sa kabila ng lahat ng yun, ang faith pa namin kay Lord, hindi naman talaga nawala. Kasi sabi nila, pungsoy is science. So sabi ko, wala namang masamang maniwala sa swerte, wala namang mawawala sa'yo, mababawasan ka lang ng kapirasong pera. Tapos nang tumagal-tagal, umabot na kami ng milyon sa pagbili ng iba't ibang art ng pungsoy. Milyon na? Ngayon, nagtaka ako. Sabi ko, the more na gumagas kami sa pungsoy, ba't parang ganda ng pasok ulit? Sabi ko, sandali lang. Di, ang ginawa ko, nag-research ako sa pungsoy ng China. Nagkaroon ako ng kaibigan na Chinese dito sa may Ongpin. So sabi ko, saan nakakabili ng ganitong klase ng mga bagay?
Pero gusto kong malalaki na para malalaking swerte ang dumating, sabi ko. Pagkatapos sabi niya, naku, mahal yan. Sige, okay lang, try ko lang. Kasi ang katwiran ko, yung painting nga ng pagkamamahal, nabibili natin para maging art sa mga wall natin. Tapos isang tao lang na pwedeng magnakaw nun ang kayang magbuhat. Samantalang ito, magkakaroon na ako ng art. Tapos pag may gustong kumuha ng bagay na yan, nako, mamamatay muna siya pag nadaganan siya niyan. Sobrang bigat. So ang bigat yan, hindi yan makukuha, mananakaw ka agad. At pangalawa, may swerte na ang display, dahil pungsoy nga yan, plus may art ka pa na dekorasyon sa office mo. Katulad dito, ito nasa likod. Katulad po ito. Ang laki. Ito po, pinaship ko po yan from China mula doon sa isang kaibigan ko po rin na nagka-curvings talaga, si Jay. Kay Jay po yan. Yan po ay jade art po. Ang jade kasi, akala natin green lang yung jade. Pero ang jade po, iba-iba rin po ang kulay niya. May classification din po siya mula sa iba't ibang kulay. Ang pinakamahal lang talaga na jade, kaya nasanay tayo na ang kulay ng jade ay green. Kasi yun ang pinakamahal na jade, pag kulay green. Pero yung mga ganito klaseng parang yellowish lang, medyo cheap kind of jade lang yan. Pero isang buo yan, nakinarve. Yes. Bali, hinati-hati sa ano yan, sa 5. 1, 2, 3, 4, 5. 6 pa nga, kasi nga, hindi kayang buhatin yan ng, mababasag siya lalo. Wow! Kaya pinutol-putol. At dito na lang in-assemble. Kuya Curly, ikot tayo din sa lugar mo. Ano mga klase ng mga bato makikita natin ito, dito? Mga citrine. Ito, ang ibig sabihin naman itong bato na to, mga citrine yan. Citrine, ibig sabihin yan, money, for money ang ibig sabihin. Ibig sabihin, parang ina-attack mo yung money. So sabi ko, wala namang masama. May natural stone ka pa, may money ka pa na pwedeng pumasok. Citrine ang tawag dyan. Citrine. Stone. Ito yan. Pareho rin. Tapos ito naman, yung mga art na ganito, yung pink jade naman to. Pink jade. Akala ko dati, isa lang ang kulay ng jade, pero iba-iba pala ang kulay ng mga jade. May mga maliliit ka rin dito. Yan, mga jade din yan. Ang dami talaga Ang gaganda ng pagkaka-art sa kanya, tulad po nito. Ito naman, money catcher naman yan. Frog yan, na jade din, na pang-catch ng pera daw. Kaya yan, may mukhang pera siya. Chinese money. Okay. At mapapansin mo, napapaligiran niya ng iba't ibang parang gold bars or money coins. Kasi minsan, pag inisip mo na magkakapera ka talaga. Pag inisip mo na makakasakit ka talaga. Pag inisip mo ang problema, magugulat ka na lang, maya-maya may problema ka na. Kaya dapat ang isipin mo, yung positive energy, pag inisip mo positive din na papasok sa'yo. Pag inisip mo negative din na papasok sa'yo. So, kaya mapapansin mo, lahat ng dapat ng mga art mo, positive. Tulad yan, tungkol sa pagkakaperahan ng mga gold bars yan. So, ang ibig sabihin yan, iniisip parang naglalagay ka ng isang bagay na marami ang pera, marami ang bars. So literal parang literal, gusto mo lagay sa bahay mo kung ano yung gusto mo makuha. Yes, kung anong bagay na halimbawa. Naglagay ka ng painting sa wall ng bahay mo na isang painting na nakakaiyak. Nagdurusang tao. Yun din ang magiging reflection ng puso mo. Yun din ang magiging laman niya. Pagising mo sa umaga. Ito, Kuya Curly, ito. Ayan, ito naman po, ang tawag po dito, amethyst. Stone. Ano naman ang amethyst? Ang amethyst naman, yung parang love, ang ibinibigay niya. Success and wealth din. Pero more on love siya. More on love. Kaya pag nakakita ka ng kulay na ganito, parang mapapansin mo, umiiba din yung aura ng mukha mo, umiiba din yung aura ng puso mo. Parang love. Parang in love. Diba? Ito, sino ba to? Love. Ito naman si Kwang Kong, ang ibig sabihin nito, wealth and success. Kasi ito yung parang general ng mga Chinese. So ibig sabihin, pag inisip mo wealth and success, magiging successful ka kasi inisip mo successful eh. Wealth, pag inisip mo rin yung wealth, kasi kung anong ilagay mo sa isip mo minsan mangyayari, pag inisip mo minsan na magkakasakit ka mamaya, magkakasakit ka eh. Pag inisip mo hindi ka magkakasakit, minsan, lalong hindi darating sa'yo yung sakit, lalong parang tawag doon yung mind over matter kung tawagin. Parang pungsoy din yun eh. Pero hindi na to bato? Hindi to bato? Ito, bakal siya. Bakal na. Yung bronze. Symbolism lang siya, no? Yes. Ito naman, Ganon din, amethyst din yun. Lagyan namin ng iba't ibang klase ng stone. Kasi yung mga stone na yun, may mga ibig sabihin, yung parang healing, something, iba't ibang uri ng ibig sabihin. Arwana. Ang arwana naman, ang ibig sabihin niyan, wealth din yan. Wealth. Kasi una-una, parang coins kasi yun eh. Coins. Money, ang kaliskis niya.
Kaya mapapansin mo sa Chinese, yung arwana is symbol of money. Ba't di ka nalang bumili ng totoong arwana? Bakit? Yung arwana na totoo. Mas mahal pa yata yung bato na yan. Namamatay kasi yun eh. Namamatay. Si Buddha, yun naman ang ibig sabihin ng Buddha. Ito naman, parang pag nakakakita ka niyan, di ba, minsan parang relax ang pakiramdam mo. Parang, kaya mapapansin mo, yung mga ganyang klase, makikita mo sa mga spa. Mga spa na... meditation spa. Yes. Kasi ang ibig sabihin ng meditation niya, nagpapahinga ka, nagre-relax ka. So tuwing makakita ka ng ganyan, parang nagkakaroon ka ng inner peace at saka relaxation. So natural stone talaga, ganyan ang itsura niya? Yes, oo. Kasi tinawag, hindi perfect yung shape, no? Oo. So ngayon, pag inisip mo yung nakaka-attract na bagay na, ay, nakaka-attract ng bagay na pera. So, pag inisip mo na nakaka-attract ng pera yan, minsan, yun din ang nilalagay mo sa utak mo na nakakapag-attract. So, parang nagiging instrumento siya na mag-isip ka ng isang bagay na nakaka-attract. Yun ang paniniwala mo. So, ibig sabihin, yun ang tinatawag na mind over matter minsan. Ano naman to? Ito naman, ito ay pangsalok daw ng swerte at saka pag-ibig din, love. So, ito po. Dito nilalagay dapat mga alahas, jewelry. Pero dahil nasa office yan, hindi po namin nalagyan ng alas yan. Baka biglang maglaho. Ang bigat nito, no? Paano pinasok to rito? Ano po, ang ginamit namin dito, yung backhoe. Kasi ilang tonelada rin po ito, halos magdadalawang tonelada rin ang bigat niya. Kasi mas mabigat po ito kaysa sa normal na bato. So habang ginagawa yung building nyo, yun, nilalagay na yan? Pinasok na. Kasi hindi niya kayang ipasok. Kailangan sisirain mo yung glass kapag once na tapos na. Kaya pinasok na muna. Okay. Yun. Ito naman, si Kwangkong din yun. Yung isang kaibigan ko rin na si Jay, ang nagpagawa nito sa China at pinadala dito. So ito naman, ang version naman niya, kapareho din ng doon, kaya lang iba lang yung kulay niya. Bronze din to. Bronze. Yun, sobrang bigat din yan. Anong sinisimbolize niya? Success, wealth, at saka prosperity. Eto, dito ko na-impress. Ito, jade din po yan. no? Jade din po yan, pero mapapasit kinerve ng matinding hand yan. Ito po ay isang taon daw mahigit na kinerve ng isang magaling na magka-carvings. So isang buong bato to? Yes po, bato po yan. Tapos inukit-ukit niya hanggang sa magkaroon ng mga imahe? Oho. Wow. At ito, bato to na alam mo yung jade na, alam mo yung matandang-matanda na may halong kahoy? Di ba minsan ang kahoy, nagiging parang jade din yan sa kalaunan ng napakahabang panahon. Kaya mapapansin mo, yung texture niyan, nagiging may portion na bato at kahoy. Tingnan mo naman, no? Halika, job, tingnan mo to. Paano niya na carve itong mga puno na ganito? Galing sa bato. Grabe yung detalye, pati yung tao. Kinarve yan ganyan. Isang buo yan na bato. Papaswerte din yan. Pero sabi ko, talagang swerte talaga. Dahil una, isang uri ng art kasi ito eh. Isang uri ng art. Mapapasin nyo, jade elephant din to. Kaliwa at kanan yan. Yan. So ito, ang ibig sabihin yan, success and wealth naman. Bakit? Kasi ang elephant, ang sinisimbolo niya is malaki, malakas. So parang pag once na yun ang ginawa mong symbol, isang malaki at malakas, iniisip mo parang malaki at malakas ka na rin. Ganun ang prinsipyo, no? Parang kung ano yung nakikita mo, mai-vibe mo yung, yung mga qualities doon. Yun dito, isa pa to. Parang yung kanina rin. Ito, mas matindi rin po ang nito. Yung carvings niya. Wow! Pampaswerte din daw to. Jade din siya. Jade. Pero ibang kulay ng jade naman to. Grabe. Pero madetalyado yan. Bato, mga tao. Yung ano niya, Imagine sa isang bloke yan, isang buong, tapos inisa-isa nila yan. Inukit-ukit yan hanggang sa magkaroon ng form. Kaya yan, talagang siya, yung very rare yung ganyan. Hindi siya, hindi siya, kasi ang hirap yan eh. Ang hirap. I can just imagine, paano yan? Ilan taon na gumawa nito? Ilan sila na carver? Hindi ko lang malaman. Basta ang sabi sa akin, ang nag-curve doon yan ay inabot ng mahigit 1 taon. Lang? 1 year. 1 year lang sa ganito ka-complicated na. Kaya naintindihan ko yung presyo nito. Minsan, hindi na yung bato ang pag-usapan natin eh. Yung talent na lang ng nag-curve niyan. At the same time, may pampaswerte ka na, may ka pa. Magkano yung price nito? Ganito po, umabot din kami ng halos mga 7. 700? No, million. Oh my God! 7 million, guys! Yung ganyan.
I can Pero understand. sobrang bigat Sobrang yan. hirap naman gawin yan, no? Pero at saka ang bigat po niyan. Ito, balit din. O yan, hindi naman masyadong mabigat yan. Oh. Kasi ang sabi mo raw, Kuya Curly, kapag kaya mong buhatin yung jade o yung bato, pwede mo nang iuwi. So, ito parang ano, no? Kaya ko, pwede ko naman iuwi ito. Pwede na. Joke lang. Yan ang bigang bawi, no? Ito, hindi ko kaya iuwi ito. Kailangan ang pinabubuhatan namin dito, yung malalaki lang. Ito naman, yung namin. Uy, ganda nito. Oo. Ito naman, mapapasin mo, ganun din. Kaya mapapasin mo, pera. Pera ng Chinese, malapit, yung no? kaliskis niya. Pera. Kasi dapat lagi mong iisipin pera. Magkakapera ka. Oo. Pag inisip mo, hindi ka makakaroon ng pera, huwag asahan mo na, hindi ka na talaga magkakaroon ng pera. Iba rin, ha? Oo, pero Parang mapapasin mo. ceramic. Ano siya, mabigat to, sobrang bigat. Oo nga, no? Oo. Ito, pero coins din siya, pampaswerte din. Yun. So dapat yan nakaharap sa labas. Para yung swerte daw, Papasok. yun. Ito. Ito naman, palaka. Ganun din, katulad nung nasa taas kanina. Money catcher siya. Nagka-catch siya ng pera. Kaya mas maganda kapag may bisita ka, nakatutok siya sa bisita mo. Para yung bisita mo, makukuha mo siya. Oo, yung client mo, makaklose mo kagad yung deal. Kasi parang Ginamagnet niya. Oo, Ginamagnet parang niya kinukuha yun. niya yung niya. Oo. Yung opportunity para sa kanya. Kaya tawag dito money catcher. Yun. Ito naman kay Buddha, hindi naman nagbago ang religion namin, hindi rin nagbago ang faith namin. Oo. Mas lalo pang lumakas kasi ito lang naman parang inspiration mo lang naman to. Yeah. Hindi naman para sambahin mo o pang maklase ng bagay. Parang artwork, no? Yes, may art ka na. Artwork na minsan, may mga dumarating naman na, na di mo ma-explain na kasi ang pinapakita kasi nito, may pera, may gold. O di ibig sabihin parang wealth. Malaki ang tiyan, natural, sagana. Literal no? Sagana, nakangiti, natural, masaya. So yun na naman ang binibigay niyang sample. Eto. Wow, ano naman kwento nito? Ito naman, nakita ko lang to sa Facebook noon. Nakita ko sa isang punsoy. Ang ganda. Ang liliit. Lahat ng nakita ko ang liliit, parang ganito lang kaliliit. Tapos sabi ko, ayaw ko ng maliit. Gusto ko para malaki yung swerte. Malaki din ng ganito. So ang ginawa ko, kinausap ko yung isang Chinese sa Ongpin, boss, kaya mo bang gawa ng ganito kalaki? Sabi sa akin, boss, mahal yun. Hindi natin kaya yun. Pero kaya mo ang gawa? Kaya lang mahal, mahirapan ka. Sabi ko, sige, gusto kong magkaroon ng ganon. Kasi naniniwala ako na may swerteng dala yung ganong klase ng bagay. Sabi niya, ikaw palang makakapagpagawa ng ganyan dito sa Pilipinas. Sabi sa akin. Tapos, may ganito. Yan, tinanong ko sa kanya, anong ibig sabihin ng ganito? Nakasulat. Ang ibig pala sabihin niyan, luck. Lucky. Swerte. Ang ibig sabihin, talaga swerte ang ibig sabihin nito. So, sabi ko, di swerte pala. Go. Kaya may meaning din to. Lahat ng nakalagay na isda dyan, may bilang. Yun. So, ginawa ito sa China? Yes po, oho. At isang buong Isang buong bato? Isang buong bato yan na double-sided. Yung likod kasi niyan, Phoenix and Dragon. Tapos itong harap. Kasi gusto ko sana, buwan-buwan, iba-iba ang background ko. Halimbawa, next month, ang background ko, Phoenix and Dragon. Tapos next month, ang background ko na naman ito. Ang problema, sa sobrang bigat niya, halos 4 na tonelada yan. Baka mamaya makapatay ng tao yung mga empleyado ko. Pag inikot pa ganyan, kasi ang bigat talaga, baka mamaya makadisgrasya lalo. So ang ginawa ko, Phoenix ko na lang kaysa makapatay pa ng tao. Ano itong mga crack-crack na to? Natural po yan. Dahil una, ito po talaga, sa totoo lang, sa wild talaga, hindi ka naman makakuha ng ganito ka buong slab. Wala kang makakuha na buong slab ganito. Kaya ang ginawa nila, pinagdugtong-dugtong, yung mga ganyan, pinagdugtong-dugtong. Kasi wala pong namimina na ganito ka buo kaagad. Gano'ng katagal ginawa to? Umabot ng 6 months ito. 6 months? Ginawa, ito po. Coming from a life na nakaranas ng hirap sa buhay, paano nyo ibinabalik sa mga tao nangangailangan? Di ba may saying na charity begins at home? So, umpisahan namin, yung home namin is here, the office. So, yung mga employees namin, sila yung pinagbibigyan namin. So, sila yung mga nagpo-post. Nung pandemic, hindi namin pinabayaan sila every week. May grocery pack sila or yung vitamins or halimbawa, na-confine sila dun sa quarantine facility. Pinapadalan ko ng food, ng vitamins. Yun yung pagbabalik naman namin kasi parang inumpisahan muna namin sa
sa bahay namin bago namin nilabas sa tao. At ngayon nga, nasa labas na yan. Yes, no? oo. Balita ko, dinadagsa daw ng mga tao itong lugar nyo. Yes. Mga humihingi ng tulong. Yes. Anong polisiya nyo pagdating sa ganun? Paano nyo ina-accommodate yung mga taong yun? May mga request lang sila na humihingi sila ng financial or medical. Pero naka-system naman kami. Systematic. Para malaman namin kung sino yung balik ng balik at humihingi. Pero binibigyan pa rin namin. Kasi siguro kaya balik ng balik yan dahil talaga namang baka walang trabaho. Walang opportunity na nasa kanya, kaya wala na naman siyang panggamot, o baka mamaya ang maintenance na naman, pambili na naman ulit. So binibigyan pa rin naman namin, hindi pa rin naman sila nawawalan. Pero kahit pa paano, nililimit namin kasi baka mamaya nag-aabuso na rin. Yes. Kasi we would like to give everyone a chance. Tama. Hindi pwedeng ikaw lang, hindi nabigay kami ng bigay, may iban mas nangangailangan. Or iba, kasi parang meron minsan na, bakit yung akin ganito lang? Yung sa kanya, ganito kalaki. Siyempre, tinitignan din namin yung situation. Baka yung isa parang cancer patient or siya nangangailangan ng pangkain. Siyempre, iba yung ibibigay mo dun sa gustong lang kumain or dun sa compared sa may sakit. Kailan kayo nagsimula sa pagtulong ng ganyan? Naku, matagal na. 20, simula nung nag-umpisa kami, 2013 yata, 2012, 2013, tuloy-tuloy na. Kahit may mga eruption ng sa ibang lugar, sa Taal, pinuntahan namin. Yung mga humihingi sa amin ng medical mission through financial at saka gamot na literal na pinadadala doon sa lugar nila na humihingi sa amin yung mga kaibigan natin. Yung mga wheelchairs na hinihingi mga kaibigan natin sa iba't ibang lugar kagaya ng bandang Mindanao area, dito sa bandang Quezon City area, mga Laguna area. Tapos parang nilimit na namin, gusto namin, kami naman na mamigay, ano kaya feeling? No? So, nung birthday niya, sabi ko, ano kaya magbigay tayong wheelchair? Niya, nga no, try natin. So, nagbigay kami ng wheelchair, quad cane, nung birthday niya, parang 2 years ago. Parang inano lang namin, parang hindi natin lawakan yung pagbibigay pa natin. Lang. Kasi kadalasan nung pinakamalalaki pagbibigay namin, labas ng Pasig. So, anong nangyari? Bakit hindi natin ipasok dito sa Pasig? Tinaray lang namin. Ang ginawa namin, kasi wala kami alam na pwedeng pagbigyan. Mga wheelchairs, etc. O ano pa mga klase ng bagay. Eh di, ginawa namin, tinesting namin, sinulatan namin yung mga barangay captains, bakit pwede nyo kaming tulungan kung sino ang pwedeng pagbigyan ng mga tulong. Doon sa mga nanonood sa atin ngayon, anong dapat nilang tandaan? Kung sakaling gusto nilang humingi ng tulong sa inyo, paano bang sistema na dapat nila malaman? Gagawa lang naman sila ng request letter. Nilalagay, halimbawa, if it's for medical assistance, meron din kaming siguro nire-request yung halimbawa, yung copy ng reseta nila, tsaka certificate of indigency. Kasi baka mamay yung gamot nila, meron kaming available dito. So, binibigay na namin yung parang 1 month supply ng gamot nila. Tapos may financial assistance din kasama para yung financial sa ibang bagay, pwede nilang bilan ng bigas or something na hindi nila magagalaw kasi may gamot na sila. Saan nila ipapadala yon yung letter na yun? Yung letter, personal nilang dadalhin dito sa office namin. Okay. Tsaka hindi kami na kasi madami din nagre-request ng GCash, which is parang hindi ako comfortable o hindi kami comfortable dun sa GCash. So, mas better if personal din namin sila nakikilala or nakikita. Siguro pakita natin yung Facebook page nyo, no? Kung saan sila pwedeng magpadala ng kanilang mga letters, mga request sa inyo. Kaya papakita ho natin ngayon para kahit paano hindi na ho kayo mahirapan. Baka kasi, di ba, magagaling pa sila sa malayong lugar. Darating sila dito, yung pala magkakaproblema rin. I-assess nyo na lang yung kanilang mga request. Actually, kahit yung ID lang nila tsaka request nila, yun lang po para talagang, kasi minsan yung iba, parang hindi namin kilala talaga, baka mamaya, tapos yun nga, humingi pa, GCash daw. Wala. Minsan may iba pa nagpadala, bank account, doon na lang daw i-deposit. So, ngayong napakaganda na ng buhay ninyo, pag naiisip nyo yung pinanggalingan nyo, anong naglalaro sa isip nyo? Paano may explain itong blessing na dumating sa inyo? Opo, parang gusto mong maging inspiration yung nakaraan mo, pero ayaw mabalikan, kundi ang pagbabalik na kailangan gawin mo ay tulungan mo yung mga ganun din na nakakaranas ng katulad ng naranasan mo before. Kasi naiintindihan, kumbaga, ikaw ang unang nakakaintindi sa kanila kasi unang-una nanggaling ka dyan eh. So, danas mo yung pusong kung paano ang mahirapan ng ganyan, paano yung utak ng tao na nakakaranas ng ganyan. So, dama po namin yun kasi unang-una po, pinagdaanan talaga namin. Kaya sabi namin, pag nakakakita kami ng ganyang klase ng tao, hindi kami kaagad nagdadalawang isip na tulungan
Dahil nakikita namin yung sarili namin sa kanila. Sa tingin nyo, saan galing ang lahat ng ito, ng blessing na to? Yun nga, sabi nga di ba sabi nga ng husband ko, hindi mo ikahihirap kung tutulong ka sa ibang tao. Parang feeling namin yung tinutulong namin, yun yung nagiging blessing na pabalik sa amin. Feeling nga namin mag-asawa, parang ginawa kaming instrument ni Lord. Na kasi pati kami na-overwhelm sa nangyayari sa buhay namin. Kasi never in your wildest dreams, makakaisip ko na magkakaroon kami ng ganito. Oo, parang nananaginip lang kami. Pero yung pagtulong namin sa tao, parang yun yung kung bakit kami nababalikan pa ng more. Parang yun yung feeling namin, good karma, parang ganon. Actually, parang sa akin, nararamdaman ko, baka sabi ko, mukhang may pagtawag pa si Lord sa amin. Baka mamaya itong mga bagay na ito ay pinahiram lang ni Lord sa amin para sa isang bagay na magamit namin, para isang next na uri ng pagtulong. Baka mamaya ito ang ginawa niyang paraan upang makatulong kami sa iba pang mga tao na talagang walang-wala dahil inisip ni Lord na kayo lang pwedeng makadama sa talagang tunay na kanilang damdamin at pinagdadaanan dahil napagdaanan nyo na ito. So kayo ang unang makakaramdam sa kanilang pangangailangan. Nalunong-una, kayo rin ang nakaramdam before nito. Yung pain nila, yung kanilang pagdurusa, pinagdaanan namin. So siguro baka ginamit ni Lord yun, kayo ang gagamitin ko. Kasi kayo ang unang nakakaintindi sa kanila. Dahil kayo ay dating nasa ganitong kalagayan. Yes. Tulungan niyo sila at i-reach out niyo ang mga kamay nila sa kanila at tulungan niyo sila na makaangat din. Kung hindi man ganun karami, kahit mga ilan. Kaya nga yung inyong storya, ang nagbibigay lakas sa mga kababayan natin na medyo nawawalan na ng pag-asa sa buhay. At kapag narinig nila ang kwento nyo, talagang mas may inspire sila na magtrabaho. Yes, para maging successful din na katulad nyo. Thank you so much for sharing your inspiring stories with us. Thank you din sa Ate Sara, Kuya Curly, thank you. Thank you sa mga kwento ninyo. Thank you. Din! Ang bato! Darna! Laging go! Paano ba akong ginaganto? Dahil na paghihirap ko pagkukudkod sa kubeta. Binabaliwala niyo eh. Bakit? Kasi akala niyo umihilang ako ng pera sa ibang bansa. At dun sa mga basher, bash lang ang bash! Go lang ang go! Engagement yan! So, hindi ko naman kayo masisisi kung ano yung laman ng isip nyo about sa costume. Kasi wala naman ako nakitang darnang nakapantulog, di ba? O darnang pantalon. So, lawakan na po natin pag-iisip natin. Hindi ho lahat na nakikita na natin. Meron po kasi na makikita mo kala mo maganda panlabas, pero mabaho ang panloob. Tignan po natin yung tao na kala nyo marumi, kala nyo mukha siyang maliswa or something, kung ano po yung laman ng puso. Actually, hindi malaswa. Sexy ka. Bagay sa'yo. If you have it, flaunt it. Yes. Kung ganyan ang katawan ko, magaganyan din ako. What can you say, Papu? What can you say, Papu? Kung ganyan, kung ganyan ang katawan ko, magaganyan ako. Papayagan mo ba ako? What can you say, Papu? Shoot ka lang ganyan, maming gabi. Tignan natin. Papasara. Pahiram. Lalabang ko ito mamaya, ma'am, kasi masim-asim na ito mula sa taas. Don't forget to like, subscribe, and share. Yay! Kamukha mo, Marian Rivera. At yung sinabi ko kanina, mga angulo na iba-iba mukha mo. Pag dito ka pa tumingin, Marian Rivera. Oo. Pag gumanyan ka, Carla Abellana. Pag gumanyan ka, Rika. Medyo tatagilid tayo. Ayan, si Lindy yun. Oh, yun. May Rufa May pa. Nasaan ang Rufa May? Pakita mo Rufa May. Sa buhay, huwag niyong kakalimutan. Walang sukuan. Dapat tayo go, go, go. Yay, ganun. Julius and Tintin para sa pamilyang Pilipino would like to thank the following. Pure Gold. Sa Pure Gold, always panalo. David Salon. Whoever you are, whatever you do, David Salon brings out the best in you. Raja Travel Corporation. With you on your journey. Baby Co Wipes. Bida si baby sa alagang Baby Co Wipes. Cupid's Cologne Love Mist.
To order, message tonybbabaw@gmail.com. Enagic from Japan, Kangen water machine. Goldmine Rice, from farm to market. Be a rice distributor to wholesalers, retailers, and consumers. Open for franchise.